na ako, biruin nyo. Ayan, nagtrabaho rin po ako ng 8 years sa isang manufacturing company. Okay, actually sa URC, kung familiar po kayo, Universal Robina Corporation, no, sa Jack and Jill. Ayan, no. Kami po yung gumagawa ng Cream O, Piatos, Nova. So doon po ako nag-work. Okay? Inabot po ako ng 8 years sa pagtatrabaho. Alam niyo po, na-realize ko, no, na not against, no, hindi po ako against sa pagiging empleyado. Pero nung nag-work ako, no, umabot ako ng 8 years, pero parang paulit-ulit na yung cycle na nangyayari sa buhay ko. No, na parang yung pangarap ko nung bata ako na makabili ng magandang sasakyan, makapagpagawa ng malaking bahay, ayan, makapunta sa iba't ibang bansa, parang napakalayo ko pa. Diba? Inabot na ako ng 8 years sa pag-work, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Diba? Dati akala ko kapag nagtrabaho na, yun na start na ng pagyaman. Pero mali pala. Okay, actually, nung nag-work ako, kumikita po ako ng 80,000 to 120,000 per month. Sasabihin ng iba dyan, malaki pala yung kinikita ni sir. Diba? Siguro, nung 1990s, kung ganun yung sahod ko, baka mayaman na ako ngayon. Pero sa panahon ngayon, alam naman natin, napakamahal ng bilihin. Diba? Dadagdagan yung singil ng kuryente, singil ng tubig, internet, okay? Kung may hinuhulugan ka pang bahay. Ayan. At kapag tumataas yung income mo, tumataas din po yung cost of living natin. Siguro, ayan, may natatabi ako kahit kakaunti, di ba? Nabibili ko yung mga gusto ko, okay, kahit papano. Nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan kahit papano. Pero yung pangarap ko, nung bata ko na yumaman, napakalayo ko pa. Siguro, nakakapagsiba ko kahit papano. Okay? So, ayun siya. And then, nung nag-work ako, okay, hindi lang naman yung income ko na 80,000, 120,000 galing sa pagiging empleyado ko. Nagkaroon din po ako ng sideline. Dumiskarte po ako. Yan, ginamit ko po yung profession ko nung nag-aral ako. Gumagawa po ako ng website. Yan. So, yung previous client ko, pinagawan ako ng isang income generating site. Alam niyo ba, habang ginagawa ko yung site na yon, no, biglang may ideya na pumasok sa isip ko na bakit kaya hindi ko pagsamahin yung profession ko ng paggawa ng site tsaka yung nakahiligan ko or hilig ko na pakikinig ng music. Yan, actually, hilig ko yan eh. Yung pakikinig ng music, yan, pagkakanta sa videokehan. Yan, actually, bata pa lang ako. Yan, paggising ko sa umaga, laging music na agad yung naririnig ko sa tenga. Kasi yung father ko, lagi nagpapatugtog ng radyo. Diba? So, ayun, doon po nag-start yung pagkahilig ko sa musika. And then, ayun nga, habang ginagawa ko yung site na pinagawa ng client ko from international, may isang ideya na pumasok sa isip ko na bakit kaya hindi ko pagsamahin yung hilig ko sa musika tsaka yung profession ko na paggawa ng site. Diba? What if magkaroon ng tsansa, magkaroon ng platform na habang nakikinig ako ng music, yan, kikita pa ako. Okay? So, hindi ko na patatagalin pa. I-introduce ko na sa inyo itong bagong platform na ginawa ko, which is, ayan, Spotify. Okay? Ang pangalan po ng platform na ginawa ko ay Spotify. Actually, nung una, wala naman tong name eh. Diba? Nung nag-start, nung sinimulan ko siya, napaisip ko, diba? Pareho naman kami ng heart and soul ng business, which is all about music, tsaka, diba? Yun yung catchy yung pangalan niya eh. So parang pinangalan ko na lang sa kanya. Diba? So ano bang meron dito kay Spotify? Diba? Pangalan na pangalan pa lang, all about music na, diba? Alam na alam yung music na talaga yung pag-uusapan. So ano bang meron dito? Bakit ako nag-focus dito? Bakit ko ginive up yung work ko, no? Bakit ko hinayaan yung income na ganun kalaki para mag-focus sa platform na to, dito kay Spotify? What is Spotify? Okay? Spotify is an income-generating platform where you can earn through music streaming. So, tatagalogin ko po. Dito kay Spotify, no, pwedeng-pwede kang kumita habang nakikinig lang ng music. Ganun lang siya kasimple. No, ganun lang po siya kadali. No, tayong mga Pinoy, no, sabi ko nga kanina, hilig natin ng musika. No? Kahit anong henerasyon pa tayo,
O sinilang, di ba? Okay, 1960s ka man, 70s, 80s, 90s, 20s. Okay, Gen Z ka man, nakikinig ka ng music. Di ba? Iba't ibang genre pa yung pinapakinggan natin. R&B, ayan, soul, okay, ano pa ba? Hip-hop, reggae, okay, blues, techno, okay, may rock pa. Nakagisnan natin mga genre ng songs. Actually, ngayon na lang nauso yung mga hip-hop, yan, mga reggae, di ba? Pero dati, mga parang pangsayawan na na songs yung laging pinapatugtog natin. So, ganun lang po kadali itong platform natin or platform na to. Makikinig ka lang ng music, kikita ka na. Okay? Ano pa bang ino-offer ni Spotify? Okay, meron tayong ino-offer na basic features and advanced features. Ayan, sa basic features, pwede po kayong kumita ng libre. Ayan, ulitin ko po, sa basic features, pwede po kayong kumita ng libre. Okay? And then, kung gusto nyo kumita ng mas malaki, meron tayong ino-offer na advanced features na kung saan kailangan mo mag-avail ng subscription. Pero mamaya, i-explain ko sa inyo yung detailed information about dyan. Okay? Pero sa ngayon, bibitinin ko muna kayo. Okay? So, ano pa? Spotify also allow you to earn money by accomplishing simple tasks. Ano ba yung task na yon? Tulad nga ng paulit-ulit ko pong sinasabi, no? Makikinig lang kayo ng music. Ganun lang po kadali. Kung dati nakikinig tayo ng songs pero walang bumabalik sa atin, hindi tayo kumikita. Ngayon, okay? Habang nag-i-enjoy ka ng music, pwede ka nang kumita. Diba? Dati na natin ginagawa yan eh. Yung pakikinig ng song, diba? Sino ba yung mga kumikita? Yung mga artist, yung mga record labels, yung mga streaming platform. Pero walang bumabalik sa atin. Diba? Meron pang mga application or website na magsusubscribe ka para makapakinig ka lang ng songs. Diba? Bayad ka ng bayad monthly, pero walang bumabalik sa'yo. Okay. Dito kay Spotify, pwede kang kumita habang nakikinig ng music. Mamaya, i-explain ko kung paano kikita dito kay Spotify. Okay? After that, treat it like a job and you will be rewarded well. Okay? Katulad din kapag nagtrabaho ka, kapag nag-apply ka sa work, kapag nag-start ka sa work, di ba? Kapag ginalingan mo, ayan, kapag mahusay ka sa trabaho, pwede kang ma-promote. Pwede kang magkaroon ng incentives, pwedeng tumaas ang sahod mo. Ganon din dito kay Spotify. Once sineryoso mo siya, once tinrabaho mo siya, pwede kang kumita ng malaki. Okay. Kung sa trabaho, ayan, maghihintay ka ng ilang taon bago ka ma-promote. Okay, maghihintay ka ng ilang taon bago tumaas yung sahod mo or ilang buwan. Diba? Or maghihintay ka ng ilang araw or ilang buwan para bago ka magkaroon ng incentives. Dito kay Spotify, no, pwede kang magkaroon ng incentives, pwedeng tumaas yung kinikita mo, no? Depende sa'yo. Okay? Kasi kayo na may hawak eh. Kayo na may magde-decide, no? Kung ano ba yung gagawin nyo, paano nyo siya sisimulan, okay? Ano ba yung mga step, ano ba yung mga paraan para kumita ka ng malaki. Okay? So, mamaya, sabi ko nga, no, i-explain ko sa inyo kung paano kumita dito kay Spotify. Actually, we have 4 ways to earn. Pero mamaya, no, pagdating natin sa slides na yon, i-explain ko siya in detail. Okay. So, bago ko i-explain sa inyo kung paano kumita dito kay Spotify, i-explain ko muna kung paano kumikita ang ating platform. Ayan. So, Spotify generates revenue by active streaming subscriptions to users, third parties, and royalties. So, anong ibig sabihin nun? Kumikita po tayo, no, sa dami ng nag-i-stream ng songs sa loob ng platform natin. Sa dami po ng nakikinig ng music, no, na nasa loob ng website natin. Okay, kung familiar kayo sa mga vloggers, yan, content creators na kumikita sa dami ng mga views ng videos nila, tayo naman sa dami ng mga mag-i-stream ng songs natin. Ayan. Different concept or different idea pero different concept. So, sa kanila, videos, sa atin, music. Okay? Kung may mga questions kayo about dyan, mamaya meron tayong question and answer at sasagutin natin lahat ng inyong katanungan.
After that, na-explain ko na sa inyo kung ano bang meron dito kay Spotify, what is Spotify, and how Spotify earns. Tutungo naman tayo sa ating next slide. Ayan. Pag-uusapan naman natin ano ba yung goals ko para kay Spotify. What are my mission and vision? Okay? My mission is to successfully implement a task-based approach in earning profits. Okay? Gusto ko pong mabigyan kayo ng mapagkakakitaan sa madaling paraan in an easiest way possible. Ano ba yun? Ano bang gagawin? No? Tulad nga ng sinasabi ko, makikinig lang po kayo ng music. Ganun lang siya kadali. Okay? Anytime pwede kang makinig ng music. Nasa bahay ka, yan, nagpapahinga ka man or may ginagawa, pwede mong patugtugin yung cellphone mo, di ba? Pwede kang makinig ng music. Nasa eskwela ka, di ba? Tuwing break time mo, tuwing nasa trabaho ka, pwede ka rin makinig ng music. Tuwing lunchtime, di ba? So, ganun lang po kadali. Makikinig ka lang ng music. Gaano ba katagal, no? Yung pakikinig ng music. Actually, ang isang kanta, nagre-range lang siya ng 3 to 5 minutes. So, mag-aalat ka lang ng 3 to 5 minutes every day, di ba? Sa pakikinig ng music. Kaso, isang kanta lang yon. Kung mas maraming kanta, syempre, mas matagal. Di ba? Okay, kung 5 kanta yan, 20 minutes ka makikinig ng songs. Di ba? So, ayun. Ganun lang po kadali. No, makikinig ka lang ng music, kikita ka na. After that, ano naman yung vision natin? To be the forefront in dealing with task-oriented profiteering and be able to operate internationally. Okay? Siyempre, ayan, alam ko naman, no, makikilala tayo sa buong Pilipinas. Actually, napakabilis ng growth ng ating community. Kung mapapansin nyo, no, sa ating FB group, yan, halos araw-araw nadadagdagan tayo ng 200 subscribers. Okay? Iba pa yung sa mga ibang social media platform natin. At araw-araw, no, nagkakaroon tayo ng 100 new subscribers. Ayan. So, biruin nyo, no, kung gaano kabilis, no, malaman or kumalat ang ating platform. Diba? Siyempre, hindi lang sa Pilipinas, gusto kong makilala si Spotify. Pati na rin po sa ibang bansa. No? International. Kasi hindi lang naman tayo mga Pinoy yung nakikinig ng music. Pati ibang lahi. Okay? Hindi lang naman mga local songs yung ini-stream natin sa loob ng platform natin. Meron din tayong international songs. Actually, meron pa ang worship songs dyan. Diba? Yun ang maganda. Merong mga worship songs. Alam ko, marami dyan ang mahilig sa worship songs. Siyempre, no, nakaka-relax. Yan, nakakaroon ka ng peace of mind. Yan, di ba? Ang sarap makinig ng worship songs habang nagpapahinga. Kahit sobrang pagod ka sa trabaho, yan, sobrang pagod ka sa biyahe, makinig ka lang ng songs or worship songs, di ba? Marerelax ka talaga. So, ayun. So, imagine niyo rin, no, kung gaano kalaki or karami yung pwedeng maging market natin. Kasi hindi lang naman nga, no, dito sa Pilipinas, okay, pwedeng gawin itong si Spotify. Kahit sa ibang bansa, pwede mo rin siyang ma-access. Actually, napakarami nating mga kababayan na OFW ang ginagawa na itong platform na to. Okay, actually, karamihan nga sa mga viewers natin OFW from different countries. Pero na-access pa rin nila itong website natin or site natin. Diba? So, ayun po siya. Okay, ano naman ang ating next slide? Okay? After that, yan, tuturuan ko naman kayo kung paano magsimula, how to become a user, how to become a subscriber here in Spotify. So, syempre, una sa lahat, meron tayong official website. Ayan, www.spotify.net. Okay, pero makakagawa lang kayo ng account gamit ang inyong sponsors link. So, ano pong ibig sabihin nun? Kung sino man po yung nag-refer sa inyo or nag-introduce sa inyo about Spotify, i-click nyo lang po yung link nila and then mapupunta na kayo dito sa registration page. And kapag nandito na kayo sa registration page, all you have to do is to fill it out with your information and then click register. Okay? Yan, excuse me lang po, sorry. Okay? After nung maklik yung register, ayan, meron na po kayong account. Pero, okay, meron pong pero. Kailangan nyo pong i-login yan and then go to profile and then click verify. Okay, para saan po yung verify?
meron po tayong KYC verification dito for your securities. At kailangan nyo pong mag-submit ng valid ID. Okay? Para saan yung valid ID na yon? For withdrawal purposes. Para malaman natin na kayo po talaga yung gumagamit ng account ninyo. Okay? Para malaman din natin na genuine people talaga yung nag-i-stream ng songs, okay, sa loob ng platform natin. Okay, ganun po siya. Okay, ano ba yung mga valid IDs natin? Passport, driver's license, barangay ID, okay? Voters ID, SSS, UMID, TIN ID, National ID. Okay, ano pa? Yan, napakarami yan. Senior Citizen ID. Basta valid ID po, pwedeng-pwede. Basta meron kayong picture doon, name, ayan, yung name ninyo, nandun, no? Doon sa ID na yon. Pwedeng-pwede po. Okay, then after that, may account na kayo, naka-verify na ito, tutungo naman tayo sa ating next slide. Yan. Ito na. Ito na yung ating 4 ways to earn. Dito ko na i-discuss kung paano kikita dito kay Spotify. Yan. Yes, Ma'am Eliza, pwedeng-pwede kung meron na silang valid ID, no? Yan. National ID, barangay ID, ayan po. TIN ID, ayan. And then, sa mga may tanong po, no, mamaya meron tayong Q&A at sasagutin ko po lahat ng katanungan nyo mamaya. Ayun. So, how to earn? Paano ba kikita dito kay Spotify? Okay, sabi ko nga kanina, no, meron tayong 4 ways to earn at yung una doon, yung free subscription. Diba? Pwede kayong kumita ng libre dito kay Spotify. Diba? Tayo mga Pinoy, ang hihilig natin sa libre. Example, inaya tayo ng katrabaho natin na tara, kain. Diba? Sa una, ayaw natin eh. Pero kapag sinabi niyang libre ko, diba, ang bilis nating gumalaw. Ang bilis nating kumilos na, o sige, tara. Diba? Payag tayo. Kahit na gusto na nating umuwi, diba, sasama pa rin tayo kasi libre. Diba? Napaka-attentive nating mga Pinoy pagdating sa libre. So, dito rin kay Spotify, pwede po kayong kumita ng libre. Once may account na kayo, pupunta lang kayo dun sa Play Music tab at papakinggan nyo lang yung song na nandoon, okay, makaka-accumulate na kayo ng points. And then yung points na yon, pwede mo siyang ma-convert into cash. 100 points is equivalent to 20 pesos. Okay? Alam ko, maliit. Yan. Pero ito kasi, no, itong free subscription na to, ginawa ko po para magkaroon ng chance na kumita po lahat. Ayan. Okay, syempre yung mga non-capable na mag-avail ng ating subscription, okay, dito po sila sa free subscription. And then, kung gusto nyo kumita ng mas malaki, dito napapasok yung second ways to earn natin, which is the revenue income. Here in revenue income, all you have to do is to avail our basic plan subscription worth 1,500 na kung saan kikita ka ng 35% ng yung subscription. Ayan, after 7 days, na ang tanging gagawin mo lang ay makikinig ng 1 song per day sa loob ng 7 araw. So, after 7 days, ayan, diba? After 7 days, napakinggan mo na or nagawa mo yung daily task mo, okay, kikita ka na ng 35% ng yung kapital. Ang 35% ng 1,500 ay 525 pesos. Okay? After mong magawa ang yung 7-day task, pwede mo nang ma-claim ang iyong income at mag-a-appear na ito sa dashboard mo. At pwede mo na siyang ma-request for withdrawal sa araw ng withdrawal natin or request ng withdrawal natin. Okay? Ang kagandahan dito, pwedeng-pwede mo siyang gawin gamit ng iyong cellphone, laptop, tablet, computers, etc. Okay? Basta mayroon kang access ng internet, yan, or meron kang data connection. Pwede mo rin siyang gawin kahit nasan ka man, nasa field trip ka man, nasa outing ka man, ayan, out of town, lalo na ngayon, summer. Marami yung namamasyal, pumupunta sa iba't ibang lugar, okay, pumupunta sa iba't ibang bansa, okay, basta meron ka ng cellphone, access ng internet, ayan, i-search mo lang sa iyong browser, no, yung ating official website, www.spotify.net, and then mag-login ka at gawin mo na yung daily task mo. Okay? After nun, ayan, kung gusto mong kumita ng mas malaki, or eto, meron tayo sa ating next slide,
isang illustration na makikita mo, ito yung makikita mo once nag-avail ka ng subscription sa ating platform. Okay. So, sa account lang, click active account and then makikita mo na yung active subscription mo. Okay? So, dito sa illustration na to, nag-avail siya ng 5 subscriptions worth 7,500 na kung saan, okay, kikita siya ng 35% nito which is 2,625 pesos after 7 days. Okay? Kung gusto mong kumita ng 5,250, mag-avail ka ng 10 subscriptions. Okay, 15,000 yun. Diba? At take note po, kung ilan po yung i-avail yung subscriptions, ayan, yun din po yung number ng songs na papakinggan nyo araw-araw sa loob ng 7 days. Okay, ulitin ko po. For example, nag-avail ka ng 5 subscription. 5 songs din yung papakinggan mo araw-araw sa loob ng 7 days. Okay? At wala pong limit no kung ilan man yung i-avail yung subscription. For example, nag-avail kayo ng 50 subscriptions. Ayan. 50 songs din yung papakinggan nyo araw-araw sa loob ng 7 days. Okay? Ganun po siya. Siyempre, mas maraming subscription, mas malaki po yung income. Yan. So, kung gusto niyo mas malaking income pa, yan, dito na papasok yung ating third ways to earn, which is the referral system. Ano naman gagawin dito sa referral system? All you have to do is to promote Spotify or share your link. Okay, kapag may account ka na, punta ka lang doon sa Invite Friends tab at makikita mo may QR code doon, pwede mo siyang i-scan or makikita mo doon yung share your link or pwede mong i-copy yung link mo at i-share mo sa mga referrals mo. Okay? At yun ang i-click nila para makagawa sila ng account. Gaano ba kahirap mag-promote? Actually, nagagawa mo yan, no? Hindi ka lang aware minsan. Example, nag-post ka. Okay? Kumain ka sa isang restaurant and then pinost mo sa iyong social media. Ayan, may mga nag-comment, nagtanong. Okay, saan yan? Diba? Saan located yan? And then nag-reply ka, sinabi mo sa ganito, sa ganyan. And then kumain yung kaibigan mo. Diba? Natulungan mo or na-promote mo na yung restaurant na yon, natulungan mo na madagdagan yung income nila, pero walang bumalik sa'yo. Diba? Dito kay Spotify, once pinromote mo ang ating platform, shinare mo ang link mo, at nag-avail sila ng subscription gamit ang link mo, makaka-receive ka ng additional 10% income. Ayan, dito kay referral system. Ayan, excuse me. So for example, nag-avail ka ng 7,500 subscription. Ayan, nag-refer ka sa mga kaibigan mo. Mayroon kang 5 kaibigan or 5 kapamilya na nag-avail ng subscription gamit ng link mo. So bawat isa sa kanila nag-avail ng tigwa 1,500 na subscription. So bawat isa din sa kanila, no, mayroon kang 150 pesos. A total of 750 ang income mo sa direct referral revenue. Okay? Paano kung nag-avail sila ng multiple subscription? Ayan. Bawat isa sa kanila nag-avail ng 30,000 worth of subscription. So bawat isa rin sa kanila may 3,000 ka. A total of 15,000 pesos yung referral income mo. Diba? Ang kagandahan po dito, wala rin pong limit, no? Kahit ilan pa yung ma-refer mo. Paano kung 5,000 pala yung friends mo sa Facebook? 100 yung napasali mo. 100 yung nag-avail ng subscription gamit ng link mo. Okay? Nag-avail silang lahat ng tigwa 1,500. So, bawat isa sa kanila meron ka 150. 100 sila. 150 times 100, 15,000 pesos yun. Okay? So, ulitin ko po, wala pong limit, no? Kahit ilan pa yung ma-refer mo, pwedeng-pwede. Kahit 1,000. Basta 10% po lagi ang income mo, no? Na depende kung ilan man or kung magkano man yung in-avail nilang subscription. Ito po, regardless kung ilan po yung i-avail yung subscription. Kahit 1,500 lang yan, pwedeng-pwede, 3,000, 4,500, ayan, pwedeng-pwede po. 10% pa din ang papasok sa inyong dashboard, no? Sa referral income. Okay? After that, yan, so nakapag-refer ka na, yan, nag-subscribe ka na sa revenue income. Nakapag-refer ka na, kumita ka na sa referral system. Pupunta naman tayo sa fourth ways to earn natin. No? Ito yung pinakamagandang kitaan dito kay Spotify, which is the leverage income. Yan. So ano bang meron dito kay leverage income? In leverage income, magkakaroon ka ng
commission, no, depende sa specified debt level. Ayan. So, ito, meron tayong illustration dito. Here in Spotify, ayan, from second to fifth level, magkakaroon ka ng 2% na commission. Ayan ha, extra commission yan ha, bonus income yan. No? Depende sa inavail nilang subscription. And then from 6 levels to 12 levels naman, ayan, magkakaroon ka ng 1% extra commission, depende rin sa total na inavail nilang subscription. Okay, so let's say for example, ikaw to. Ayan, and then nag-refer ka sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo. And then nag-avail sila ng subscription gamit ang link mo. Diba? Sila po yung first level mo. Okay? And then syempre, gusto rin nilang kumita ng additional 10%. Nagpatulong sila kung paano mag-promote. Ayan, sinare din nila yung link nila. Yung kaibigan mo, nakapag-refer siya ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya, nakapag-refer siya ng kaibigan niya, and so on and so forth. So dito mag-start yung second level mo pababa. O sabihin na natin, itong buong linya na to, okay, from second level to 12 level, nag-avail silang lahat ng 7,500 na subscription. Ang 2% nun, di ba, from 2% at second level to fifth level, ayan, ang 2% ng 7,500 ay 150 pesos. Ayan, sabi ni Sir Azil Privado Networking. Ayan, mamaya i-explain ko sa iyo, sir, kung bakit hindi networking itong platform ko. Okay? Pagdating natin sa question and answer. Okay? So, ang 2% ng 7,500 is 150 pesos. So, bawat levels dyan, ayan, meron ka tig 150. Okay? And may apat na levels dyan. 600 pesos po yun. Diba? Actually, yung ibang tao nakakita lang ng ganitong graph. Isip nila networking. Actually, pwede ko namang gawing square yan or below. Mas madali lang siyang i-explain, no? Kapag ganyan. Okay? So, ulitin ko, from second to fifth level, kumita ka ng 150 per level. Meron kang 600 pesos. Kasi 2% ng 7,500. Samantalang dito, 6 levels to 12 levels naman, meron kang 1%. Ayan, ang 1% ng 7,500 ay 75 pesos. Merong 7 levels yan. 75 times 7, 525 pesos. So, 600 plus 525, a total of 1,125 pesos ang kinita mo here in leverage income. Di ba? Pero hindi pa natatapos doon. Ang ine-explain ko pa lang sa inyo, yung pababa, going deep. Okay, meron pa po tayo yung going wide. Okay, example nga natin kanina, nakapag-refer ka ng 5. Sabihin na natin yung 5 na-refer mo, nakapag-refer din ng tigli 5. Okay, then yung tigli 5 yun, nakapag-refer din ng tigli 5 and so on and so forth. Imagine kung gaano karaming tao yung nasa ilalim ng structure mo. O para mas madaling i-explain, let's say, 10 linya na lang yung umabot ng 12 levels. At lahat sila nag-avail ng 7,500 na subscription. Diba? So, ibig sabihin, every line, meron kang 1,125 pesos. 10 linya yon. A total of 11,250 pesos ang kinita mo sa leverage income alone. Okay? Diba? 1,125 times 10, 11,250 pesos. Pero wait lang, hindi pa doon natatapos yun. Okay? Ito pa pinakamaganda. Ang sabi ko po kanina, ayan, if you avail our basic plan subscription worth 1,500, kikita ka ng 35% after 7 days. Okay? Ulitin ko, kikita ka ng 35% ng iyong subscription after 7 days. Nang tanging gagawin mo lang ay makikinig lang ng 1 song per day sa loob ng 7 araw. So, ibig sabihin, yan, every 7 days, no, matatapos yung subscription mo. Kikita ka ng 35%. Nang tanging ginawa mo lang ay nakinig ng music. Okay? So, bumalik na yung kapital mo, plus kumita ka pa ng 35%. Magsusubscribe ka ba ulit o hindi na? Siyempre, susubscribe ka ulit. Diba? Ganon din yung gagawin ng mga nirefer mo. Ganon din yung gagawin ng mga nirefer mo. And so on and so forth. So, ibig sabihin, in short, every 7 days, kumikita ka ng 11,250 sa leverage income. Meron tayong 4 weeks sa loob ng isang buwan. 11,250
times 4, a total of 45,000 pesos. Congratulations, may pambayad ka na ng mga bills mo. Diba? May pang-groceries ka na. May pambayad ka na ng mga tuition ng anak mo. Pang-baon, pang-date, and etc. Eh paano kung hindi lang 5 yung na-refer mo? Okay? Hindi lang 10 lines or 10 linya yung umabot ng 12 levels. Okay? 100 yung na-refer mo. Okay? Imagine kung gaano karaming tao yung nasa ilalim ng structure mo. Okay? Diba? Imaginein mo rin kung gaano kalaki yung pwede mong kitain dito kay Spotify. Ang kagandahan dito, baka hindi mo na nga kilala yung mga yan eh. Diba? Baka wala ka na nga ginawa para mapasali sila. Pero kumikita ka pa rin every week. Yun ang kagandahan dito kay Leverage Income. Daig mo pa yung nagpe-pension na inabot siya or hinintay niya yung ilang taon para kumita habang nasa bahay lang nang walang ginagawa. Samantalang ikaw, pwede mong gawin after 1 week, after 2 weeks, after 3 weeks, after 1 month. Pwede kang kumita nang walang ginagawa. Dito yan sa leverage income. Okay? Ang kagandahan din dito, every 7 days ka rin or every week ka rin kumikita sa referral system. Okay? Every 7 days ka rin kumikita sa revenue income. Kasi every 7 days po, nag-expire ang ating subscription. Okay? Kapag natapos mo na yung 7-day task mo, hanggat hindi mo natatapos yung 7-day task mo, hindi po mag-expire yung subscription. Okay? Mag-move lang siya. Okay? Sample, nalaktawan mo. Nakalimutan mong gumawa ng task. Okay? Magiging 8 days yung subscription mo. At 35% pa rin yung income na marireceive mo. Okay? Then after that, ayan. Punta na tayo sa ating next page. Sana naintindihan nyo po yung ating explanation sa ating 4 ways to earn and compensation plan. Punta naman tayo sa ating mode of payments. Ayan. Meron po tayo sa mga magde-deposit mamaya. Ayan, meron tayong GCash, BDO, BPI. Sa mga nagtataka naman kung bakit yung ibang GCash account natin or GCash number natin ay nakapangalan sa iba. So sila po ay mga tao ko, kabilang po sila sa ating finance team. Ayan. Siyempre, alam naman natin na may limit ang incoming and ongoing transaction kay GCash. So hindi po lahat makikater yung mga deposit nyo. Diba? Siyempre, napakalaki na or napakarami na ng ating mga subscribers. So minsan po, nag-iiba po yung ating GCash payment dyan or GCash account. Okay? Pero valid po yan, wag po kayo mag-alala. Okay? And then meron din tayong BDO and BPI and Union Bank. And take note po, withdrawal request is every Tuesday and disbursement of revenue is Monday. Okay, katulad ngayon, ayan, releasing of payout. So sa mga naka-receive ng payout nila kanina at sa mga hindi pa nakaka-receive ng payout ngayon, ongoing pa po yung payout natin at sa dami ng mga nire-releasean natin ng payout, inaabot po tayo ng gabi. Ayan, so congratulations sa mga naka-receive ng income nila kanina at ngayon at bukas, request na naman for withdrawal. So congrats na naman at maghihintay na naman ng ilang araw. Marireceive nyo na naman ang payout nyo sa darating na Monday. Okay? So, ito pa. Task is required to be completed on the said time frame. So, wag nyo pong kakalimutan ang inyong mga daily tasks. Ayan. Kung nag-avail ka ng 1 subscription, 1 song lang po yan per day sa loob ng 7 days. Kung 5 subscription, mag-aalat ka lang ng 15 to 25 minutes per day sa loob ng 7 days. Okay? Huwag po kayo mag-alala, araw-araw kami nagre-remind sa mga group chat na gawin ang inyong mga daily tasks. Ayan. Okay, pwedeng-pwede kang makinig, habang naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, bago matulog, ayan, habang kumakain, yan, kung trip mong makinig ng songs habang kumakain or habang nasa CR. Diba? Habang ginagawa mo yung hobbies mo. Okay? Nag-jogging ka, nag-workout ka, nagda-drive ka ng kotse, pwede ka rin makinig ng song. Okay, then after that, punta na tayo sa ating next slide, which is the Q&A. So ito na po yung right time para magtanong kayo at sasagutin ko lahat ng inyong mga katanungan. So sana naintindihan nyo yung aking business presentation at kung may gusto kayong linawin, ayan, pwede nyo pong itanong sa akin yan ngayon. Yan, excuse me po. So, balikan lang natin yung mga katanungan kanina. Ayan, sabi ni
Ayan, how long to earn 100 points, sabi ni Ezil Privado. Ang maximum points na ma-accumulate mo per day ay 5 points. One song per day, no? One song is equivalent to 5 points. And then, ang maximum na mapapakinggan mo sa isang araw ay one song lang. So, meron ka lang 5 points. Ganun siya, Sir Ezil Privado. Ayan, meron tayong katanungan galing kay Ma'am Sin Tim Kang. Hi sir, good evening. Bakit po after 7 days pa makukuha yung withdrawal natin, sir? Good question, no? Galing kay Ma'am Sin Tim Kang. So ganito yan. Okay, ang ating platform ay isang third party ng mga malalaking streaming platform. So kaya tayo kumikita dahil sa dami ng mga mag-i-stream or makikinig ng song sa loob ng platform natin. So may mga ka-partners po tayo na malalaking streaming platform. Okay? Ini-interlink po natin yung mga songs sa platform nila para ma-play po sa platform natin. Okay? At sila po yung nagbabayad sa atin. So kaya kaya it takes 7 days no bago nyo makuha yung inyong income at meron tayong specific day para sa withdrawal or request for withdrawal kasi meron po tayong cut-off. At doon magbe-base yung partners natin no kung gaano karami yung songs or yung nag-stream ng mga songs sa loob ng platform natin. Itatali po nila lahat yan. Bibilangin nila. Okay? At doon sila magbibase kung magkano yung kikitain ng buong community natin. After that, syempre, dahil from international sila, it takes time po no, bago natin ma-receive yung payment natin. Okay? At syempre, dahil dollar rate tayo. Okay? Ayan, hihintay po tayo ng ilang araw din. At ayun pa, syempre, aayusin pa ng ating finance team and ating mga admin no yung pagdi-distribute ng or pag-aayos ng ating mga ng inyong mga payout para maging organized po kapag ni-release na ang inyong mga payout. So ganun po siya Ma'am Sin Tim Kang kaya it takes 7 days bago niyo po ma-receive yung inyong payout. Pero minsan no kapag maaga po nating na-receive yung payment from our partners, maaga po tayong nagre-release ng payout. Actually ng mga nakaraang linggo nag-release tayo or nagpa-advance payout tayo. Sunday pa lang sinend na natin or nirelease na natin ang income ng ating mga members and subscribers. Ayun, sana nasagot ko po yung katanungan nyo, Ma'am Sin Tim Kang. Sabi ni Sir Ezil Privado, networking. Sir Ezil, kung familiar ka sa networking kailangan mo mag-invite, di ba? Kailangan mo makapagpasali. Dito, okay, hindi mo kailangan yun. No? Nasa sayo, choice mo kung magre-refer ka o hindi. No? Kung magre-refer ka, congratulations, dahil kikita ka ng additional 10%. Kung hindi naman, okay lang. Kung satisfied ka na sa income mo na 35%, pwedeng-pwede. Okay, basta gawin mo lang yung task mo. Okay? Na makinig ng music sa loob ng 7 days. Okay? Kapag hindi mo ginawa yung task mo, hindi ka kikita. Doon tayo magbe-base. Okay? Kasi may task nga na gagawin. At doon po, magdedepende no, kung magkano kikitain natin ng platform natin. Ayan, so meron tayong question galing kay Sir Mark Ryan. Sir Fritz, ask ko lang po, halimbawa, under ako ng